Gusto mo bang mag-Japan? Gusto mo bang malaman kung paano ako nakarating dito sa Japan? Na walang ginamit na pera para makapag-apply dito sa Japan? Na walang experience pero nakapagtrabaho dito sa Japan? Watch my previous videos para malaman mo. At gusto mo bang magkapera na hindi nagtratrabaho? Panoorin mo to. Hola, yo wannabes! I am the wannabe vlogger. Au! One more time, wannabes. Au! Today's topic, ikukwento ko sa inyo yung training bago ako nakarating dito sa Japan. We have 2 trainings. First training sa Pilipinas. Second training will be here in Japan. Yung second training, i-discuss ko na lang yun sa second vlog or sa next vlog. Gagawa ako ng separate video kasi medyo mahaba-haba din yun. First training was held in the Philippines, Manila. There are 3 training centers in Manila. First is Taguig, TESDA, Sampaloc, Manila, and PAD. You will be trained for 6 months. The training usually start in the month of November until the next year of May. For 6 months, may allowance kami and free accommodation. Magkano yung allowance? 15,000 to 20,000 or more a month. That's why every month may pera kayo. Ano bang gagawin sa training? Hindi kayo magtratrabaho. Ang gagawin nyo lang ay mag-aaral lang ng Nihongo o Japanese language. Specifically, N5 and N4 Japanese language. Ang Japanese language may level kung gaano ka ka-fluent sa pagja-Japanese. Ang N1, yun ang pinakamataas, at ang N5 naman, yun ang pinakamababa. N4 at N5 lang ang aaralin nyo for 6 months. May speaking, reading, listening, vocabulary, grammar, etc. Preparation ito sa pagpunta nyo dito sa Japan. Kasi hindi naman lahat nag-aral ng Japanese language. Katulad ko, wala akong alam. Sayonara, arigato, konnichiwa, yun lang talaga ang alam ko. Kahit alphabets ng mga Japanese, hindi ko alam. Para hindi nga pag nakarating na dito or dumating na kayo dito sa Japan. Pag-aaralan nyo din yung mga culture ng mga Japanese dito. Yung weather dito, yung transportation dito, etc. Madami kayong malalaman sa bansang Japan at kung paano gumalaw ang mga Japanese. Sa TESDA Taguig, yung naging training center ko, ang lunch namin provided but ide-deduct yun sa allowance na makukuha mo every month. Ang dinner naman at breakfast, ikaw na bahala. May canteen sa TESDA pero iisa lang at iilan lang yung mga kakainan sa labas. Kailangan mo pang maglakad ng malayo para makakita ng kakainan na maganda. Sa Sampaloc Training Center naman, sila ang bahala sa breakfast, lunch, and dinner nila. Pero ang maganda doon, pagkalabas mo ng training center, madami daw kakainan. At ang maganda pa, sa Sampaloc Training Center, inaalaw ang mga trainees na magdala ng rice cooker. Rice cooker lang. Unlike sa Taguig Training Center, hindi kami inaalaw na gumamit ng rice cooker o magdala ng rice cooker. At magdala ng electric machines like blower, plansya sa buhok, hindi pwede. Sa PAD Training Center naman, hindi ko alam kung saan yun. Ang sabi-sabi lang, matatalino daw yung mga andon. At sa batch ko, 10 to 15 trainees lang ata yung andon. So, hindi ko talaga alam. Wala akong kakilala sa nag-train sa PAD. Doon sa training sa Pilipinas, halo-halo ang caregivers at nurses magkakaklase. Every class
may 15 to 20 trainees. About sa instructors or teachers na magtuturo ng Japanese language, sa Taguig Training Center, may Japanese teachers kami and may Filipino teachers kami. Pero yung mga Japanese teachers na yon, hindi sila marunong mag-English, pure Japanese lang. Sa Sampaloc, Manila Training Center naman, lahat Filipino teachers. At sa PAD Training Center, hindi ko alam kasi wala talaga akong kakilala doon. Malalaman nyo doon kung doon kayo napunta kasi matatalino daw yung mga andun eh. About sa klase, whole day yan. Sa oras naman ng pagpasok, depende yan at depende din kung anong oras matatapos. Every weekdays may pasok, pero minsan may Saturday. About naman sa curfew, may curfew. Yes, may curfew. Kung hindi ako nagkakamali, 9 p.m. or 10 p.m. yun. Dapat, andun ka na sa training center mo. About naman sa gustong umuwi or yung mga malapit lang sa training center, hindi kayo inaalaw na umuwi. Pwede kang umuwi ng Saturday or Sunday, pero wala kang sahod ng Saturday and Sunday. Ibabawas nila yun sa allowance mo na matatanggap mo every month. Kung binabalak mo naman tumakas, hindi ka pwedeng tumakas kasi may guard at nag-check kung meron ka ba dun sa training center mo. Sa part ko, may time na umuwi ako sa Baguio. Kahit malayo talaga, umuwi ako. Umuwi ako ng Friday pagkatapos ng klase. So, Friday, Saturday, and Sunday, wala akong sahod. Pag-iisipin mo, sayang pag uuwi ako. Pero, sayang din yung time na pagbanding mo sa family mo. Kasi, ilang months lang pupunta ka na ng Japan. So, spend your time kung kaya mo pang umuwi. Lalo na kung may pamilya ka, na kung may anak ka. Nung natapos na yung training namin sa Manila, noong May, binigyan kami ng 3 weeks or less than a month na makibanding sa family or mag-goodbye sa mga friends. Kasi ang flight is June. Usually, ang flight is first week or second week of June. Tapos yung training, end of May, mag-e-end. So, unti lang talaga yung time na binigay nila to spend with the family. A week before ng flight, lahat kaming mga babae required na mag-pregnancy test. Dapat kumuha ka ng medical certificate signed by the doctor na hindi ka pregnant. Kasi pag pregnant ka, hindi ka makakapunta ng Japan. At yun na nga, may isa kaming batch na nabuntis. Pero yung kabatch namin na yun, natuwa siya, nabuntis siya kasi ilang years na nilang inaantay yun ng asawa niya. So, blessing pa din yun sa kanya na kahit hindi siya nakapunta ng Japan, nagkaanak naman sila ng asawa niya. So, blessing pa din. That's the end of the first training. Yung second training, ikukwento ko yun sa next vlog na mangyayari sa Japan. Yes, magti-training kayo sa Japan for 6 months ulit. That's why you should abang-abang it. To end this, remember to stay positive, choose happiness without wrecking anyone's happiness, and if you wanna be it, ace it. Bye!
Hola, yo! We're going to Japan.